At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang kumakalat kamakailan sa larangan ng politika. Ang dating Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte ay may bagong hamon na kailangang harapin. Bukod dito, isang controversial na testigo si Erwin Tulfo ang nagbigay ng mga pahayag laban sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mga katanungan lalo na sa kung paano tumutugon si President Kuting ng Norte Jr. sa mga isyong ito. Isang malaking tanong, naduduwag na nga ba si PBBM? Ang dating Pangulong Duterte na kilala sa kanyang matinding posisyon laban sa droga at kriminalidad ay nahaharap ngayon sa isang bagong pagsubok. Si Erwin Tulfo, isang kilalang broadcaster at personalidad ay nagbigay ng testimonya laban kay Duterte sa isyong na may kinalaman sa mga maling gawain ng administrasyon. Ayon kay Tulfo, may mga hindi kapani-paniwalang aligasyon na nag-uugnay kay Duterte sa ilang mga iligal na transaksyon. Isang malaking hamon ito para sa dating Pangulo, lalo na at marami pa rin ang nagtitiwala sa kanya. Si Erwin Tulfo na kilala sa kanyang mga matapang na pahayag at pagiging outspoken ay nagpahayag ng kanyang saloobin hinggil sa mga nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ayon kay Tulfo, hindi maaaring manahimik at hayaan na lamang ang mga bagay na ito kaya't kanyang isiniwalat ang mga bagay na maaaring magpabago sa imahe ng dating Pangulo. Ang tanong ngayon ng marami, paano kaya tutugon si President Kuting ng Norte Jr. sa mga paratang na ito? Matapos ang mga isyu ng mga nakarang linggo, tila ang PBBM ay nahaharap na naman sa isang pagsubok na magpapakita ng kanyang lakas at kakayahan bilang leader. Habang ang mga ligasyon ay patuloy na umiikot, may mga nagsasabing nagiging mahirap para kay President Kuting ng Norte Jr. na magbigay ng mga direktang pahayag ukol sa isyong ito. Ayon sa mga political analyst, maaaring may mga internal na isyu sa loob ng Malacanang na magiging sanhi ng pagkakadalawang isip ng Pangulo. May mga nagsasabi na baka ito ang dahilan kung bakit tila nawawala ang tapang ni PBBM sa ilang mga desisyon. Ang tanong ng bayan, naduduwag na nga ba si Pangulong Marcos? Habang ang mga kaganapang ito ay patuloy na umiinit, marahil ay isang paalala ito sa mga namumuno sa bansa na ang tiwala ng bayan na isang mahalagang bagay na dapat pangalagaan. Sa ngayon, ang mga susunod na hakbang ni President Marcos ay tiyak na tututukan ng sambayanan. Ang mga aligasyon at testimonya ni Tulfo laban kay Duterte ay patuloy na nagpapakita ng malalim na isyu sa loob ng ating pamahalaan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng Pangulo? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa mga darating na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natin. Simulan natin sa litratong ito. Sa Facebook ito mismo nakuha ko ha. Oh, ito malaswa itong picture na to. Oh, itong picture ni Abalos. Oh, sa Facebook ni Abalos ko to nakuha. Okay? Kayo po, tatanungin ko kayo. Ha? Saan po nagkaparehas si Abalos at itong mamang nakapula? Oo. Ito ay nasa pamilyang Marcos. Okay? Sige. Ilagay nyo dyan ha. Ilagay nyo sa comment section at sa susunod na vlog ko, babasahin ko yung mga komentaryo nyo. Yung unang mga 20 maglalagay dyan ng komentaryo. Oo. Na patungkol sa litratong ito. Babasahin natin sa susunod na vlog ha. Okay? Ang tanong, ano ang pinagkaparehas nila? Saan sila magkamuka? Sige. Tanong ko sa inyo, ha? Okay? Sagutin nyo, ha? Sige, babasahin ko yan. Tungo naman tayo dito sa ating topic, yung speech ni PRRD. Pakinggan po natin at meron po akong gustong liwanagin dito. Itong paghahamon ni PRRD at pagtawag niya ng ulol kay BBM. Ang sarap isigaw yan. Totoo. Duterte. Alam nyo sa mga rally yan, at pag kami naiimbitehang magsalita doon sa mga campaign ni Pastor Kibuloy, iyan talaga lagi namin sinisigaw. Duterte. Alam nyo, sa lahat ng kumakandidato ngayon sa senatorial balls, si Pastor Kibuloy ang pinakamalapit kay PRRD. Hindi niya iniwan si PRRD, ha? Hindi. Kaya nga siya nakakulong ngayon dahil hindi niya iniwan to si PRRD. Pero eto, sige, pag-usapan natin itong speech ni PRRD. Alam mo kung ako ang durugista,
Kung may gano'n ako, Alam mo, napanood ko ng buo yung speech ni PRRD. Kayo ba, napanood nyo yung buong speech ni BBM? Nakakatamad yung kay BBM, no? I'm sure, pati kayo mga bashers, talagang halos hirap na hirap kayong panuurin yung speech ni BBM. Si PRRD, hindi. Talagang hanggang huli, ang sarap pakinggan. No, umamin kayo, mga bashers. Plastic nyo, di ba? Pati nga yung mga vloggers, sigurado, buhay na naman ang channel nila. Humina kasi channel ng mga timbangagers, O bakit? Kasi alam mo na, mahinang nila lang yung kanilang amo. Di ba? So humina yung mga vlogs ng mga yon. Pero buhay na naman sila ngayon kasi pag-uusapan nila si PRRD, titirahin na naman si PRRD. Ganyan po ang Duterte pag nagsalita, balita. O, pag si BBM nagsalita, kalat. at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Yun! Inulit muli, ha? Ito, malaman to sinabi niya. May isang presidente bangag. Okay? Coach Oli, bakit malaman? Dati niya nang sinabi. Tatandaan po natin, this is campaign period. At yung pagbanggit ni PRRD na ganyan, ay may ibig sabihin yan. Yan ay paghahamon. Indirectly, ulit, kay Marcos ng drug test. Hahamunin kita ng drug test, pati ang partido mo. Kaya nga ako ay even dare Tito Soto and Lacson. Di ba nagpa-drug test kayo noon? Nung tumakbo kayo ng 2022? Nagpa-drug test kayo, di ba? Bakit? Dahil gusto nyo sabihin kayo ay hindi addict at merong addict dyan na tumatakbo. Or sa tingin ninyo, mali ang tumatakbong presidente or kung sino mang politiko na addict. Kaya kayo nagpa-drug test, Tito Soto at Lacson. Bakit ngayon hindi kayo makapagpa-drug test? Baka ma-offend si Marcos? Diretsahan na po. Ako hindi naniniwalang addict kayo. Kaya lang kasi may mga, yan yung tanong ko kay kay Busita Ako naniniwala hindi ka addict. Kaya tinanong ko siya kung patungkol sa drug test, kung willing siya magpa-drug test. Sabi niya, yes. Sabi ni Busita, kahit 2 beses pa, bukas na Bakit? Yung iba kasi, hindi naman addict, takot magpa-drug test or hindi willing magpa-drug test. Bakit? Ma-o-offend si Marcos. Ma-o-offend si Tambaluslos. Di ba? Kaya ito paghahamon itong binabanggit ni PRRD na ito. Na drug test. Alam mo, may mga komentaryo ako nababasa, sabi ng mga trolls. Mga walang utak talagang itong trolls na ito. Anong sabi nila? Bakit? Si PRRD nga, hinamon ng bukasan ng ng bangko, yung privacy law, isabit niya na pwede niyang willing siyang ipabuksan yung kanyang bangko. O bakit? Tinanggap ba niya hamon? Anong sagot ko? Oo, tinanggap niya hamon. Kaya lang, pag maghahamon ka, dapat 2 kayo. Sabi niya, sige, bubuksan ko yung bangko ko. Lahat kayong Quadcom, buksan nyo rin ang bangko nyo. Di ba naduwag ang Quadcom? Pumayag ba sila? Eto si PRRD, ang hamon niyang yan, sabi niya, 2 tayo sa harap sa luneta, magpa-drug test tayong 2. Pero yung ngayon, mabigat yan. Ibig sabihin, Marcos, indirectly, maaring hindi niya dinediretso, pero ganyan ang ibig sabihin yan sa aking palagay. This is campaign period. At ito ay sagot doon sa sinabi mong suka. Sinagot ka.
Pero in fairness, ayaw niya ma-offend yung mga senador. Pero sinasabi niya, Marcos, dalawa tayo magpa-drug test. Isama mo yung mga senatoriables mo. Tito Soto, Pacquiao, Lacson, Lito Lapid, Abalos, Aimee. Nanlalaki mata ko sa inyo. Kayo ba adik? Simpleng tanong. Ang tagal na kayong dinidir ni PRRD Marcos. Bakit ba duwag ka sa drug test? Kung hindi ka adik. Ngayon, kung adik ka, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Hindi ka karapat-dapat dyan. Pero kung hindi ka adik, patunayan mo. Ang tagal na nitong issue na to. Hindi kami talaga papayag. Ako mismo sasabihin ko sa inyo, pag may adik dito sa PDP, bibirahin ko at hindi sasabihin ko wag niyong iboto. Hindi maganda ang may adik na opisyal. Anong nangyayari ngayon? Kaya ang gulo sa kalsada. Bakit namamayagpag na naman ng drug lords? Gusto nyo ba yan? Marcos, harap-harapan, tinatawag ka na ng bangago. Wala kang magawa. Wala kang reaksyon. Anong reaksyon mo? Pinabili ng suka? Itong pinabili ng suka, kahit sabihan mo kami mga vloggers na pinabili ng suka, kami hindi takot sa drug test. At kami, suka ang binibili. Kayo, pulburon. Patunayan nyo hindi kayo adik. Pero hanggat hindi nyo pinapatunayan yan, kung kami tinatawag ninyo parang pinabili ng suka, tatawagin namin kayong team bangagers. Type mo, derechahan. Dahil wala kayong para magpa-drug test. At yung mga alipores mong kandidato, hindi ka naman sabihan. Bakit kayo team alyansa? Yung partido mo, ayaw nyo magpa-drug test? Gina. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Tinawag ka ng ulol, tinawag ka pang bangag, wala ka namang magawa. Ayaw mong patunayan. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Para sinabi niya, pagdating mo ng 80, inutil ka na, Marcos. Paralisado ka na, wala ka na sa katinuan. Bakit droga? Tinatawag ka ng bangag, tinatawag ka ng adik, Tama to si PRRD, long term po yan. At ang isang kasalanan, ako naniniwala ko long term yan. At hindi lang sa buhay mo, nag-overspill yan, nag-spill over pala sa mga anak. Bibigyan ko kayo halimbawa. Of course, there is always an exception to the rule. Hindi parate. Ang sinasabi ko lang, kadalasan ganito. Tingnan ninyo. Pag ang tatay adik, ang anak adik, tuloy-tuloy yan through the generation until such time merong kumat. Sabi nung apo, ayaw ko na. Nakita ko na ang pagkakamali at problema ng pag-aadik. Babalik ako sa Diyos. Doon pa lang mai-stop. Pero sumpayan. Pansinin nyo, ang magnanakaw ang tatay, ang anak magnanakaw din. Long term lahat. Ang kasalanan po, long term.
umaapaw sa pamilya. Hindi lagi. Pero mas madalas, ganyan po ang nangyayari. You observe it. Kaya hindi po maganda yung drugs. Ang masama nito, di bali sana kung sa pamilya mo. Ang epekto ng drugs, nang-re-rape yan. Meron ako narinig na kwento. Even yung kapatid, ni-rape ng tropa. Yung anak, nire-rape nung adik. Ganyan po katindi yan. Tapos Marcos, tahimik ka. Tapos kayo mga senator, ikaw, Pacquiao, asan ang yagballs mo? Tinawag mo magnanakaw si Marcos, ngayon andyan ka. Bakit hindi mo singilin yung mga ninakaw ni Marcos? Ngayon sip-sip ka dyan. Ano ba talaga to? Kaya mga ganitong politiko, hindi nyo na dati pinagkakatiwalaan niya. Alam mo, ngayon lang ako magsasalita ng vote straight sa isang partido. Ay, di. Pag tinignan mo talaga naman ang quality nitong mga partido, andyan ako kanina. Iba yung quality nito, ha? Aral tong mga ito. May utak. Alam mo, sinasabi nila sa comment section, i-address lang natin ito mabuti, ha? Kasi itong mga trolls, wala talagang utak. Ito mga vlogger siguro, mga trolls ni Marcos at saka ni Tamba, ay walang utak eh. Parang ang sinasabi nila, ay, triggered sila. Sinabi lang ng pinabili ng suka o parang nagtitinda ng suka. Nagkagalaitin na. Pero kung kayo magsalita, ang lakas nyo magsalita kay BBM. Hindi naman napipikon. Tanga! Hindi po mura yun. Alam mo bakit? Hindi triggered. Bigyan ko kayo ng halimbawa. I-compare ninyo. Compare nyong mabuti. Yung speech ni Marcos at yung speech ni Duterte. Sino mas stress? Sino mas mukhang triggered? Sino mas mukhang matanda? Sino mas mukhang pikon? Si Duterte naglalaro lang eh. Triggered? Tanungin ko kayo mga bashers na manunood kay Coach Oli. Sino doon sa mga nag-speech sa proclamation? Sino mukhang triggered? Sige? Kayo din, lagay nyo sino mukhang triggered. Kami pa napipikon, hindi. Sasagot kami. Ang sabi nga lang namin, Marcos, ginusto mo yan. Pero walang iyakan. Walang patawag sa tuwadcom. O dyan sa tricom, dyan sa threesome, kung ano man ang tawag nila dyan. Walang pikunan, walang iyakan. Kasi Marcos, yung binanggit mong ganyan, pumunta ka sa teritoryo ng vloggers, iyakin ka pa man din. Hindi mo kayang lumaban eh. Ngayon nga, bumawi ka na eh. Mamaya papakita ko sa iyo yung bawi ng grupo mo. Ngayon palang daduwag na kayo eh. Papakita ko yan. Pumunta ka dyan sa teritoryo ni PRRD Asaran. Hindi po kami napikon, hindi po kami triggered. Sabi ko nga, taka siya talaga. Kung ako talaga political strategist ni Marcos o advisor, hindi ko pagsasalitain si Marcos dahil puro mali. Dapat, kung mautak ka, dadalin mo yung isang laban doon sa teritoryo, alam mong malakas ka. Saan? Sa droga. Saan ba malakas si Marcos? Hindi ko alam kung saan siya malakas. Wala akong maisip. Pero huwag dadaanan sa insulto, asaran. Hindi ka manamano sa Duterte. Iiyak ka. Promise, iiyak ka. Sino mukhang triggered? Isip BP Sara nga pa TikTok pa. Parang nasa Japan pa nga ngayon. Namamasyal. Si Marcos, nangingiwi na. Napapraning. Sino mukhang triggered? Sige nga, pakikalat nyo sa mga bashers. Sino mukhang triggered? Sino mukhang pikon kami o sila?
Hello. Eh, amo nyo, iyakin. Next po tayo. Pambira itong mga ito. Tingnan natin. Alam mo, sana lang kung mamimikod sila Marcos, laban talaga sila ng asaran. Kung gusto mo ng asaran, asaran. Pero, huwag ka nagpapatawag ha. Mamaya, demanda kayo dyan. Kagayahin mo si Barbers. Papatawag yung vloggers. Kagayahin mo si Torre. Kapulis-pulis, nagdidemanda. Ay, nako. Pambira, oh. Napuno ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte bumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Meron isang presidente na talagang pangako. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tinan mo kung sino mas relax ha. Apaka-relax dyan. Sa katunayan, tingnan nyo nung nagpapahype si Andrew ng tao. Mas na-hype pa ni Banat ba yung proclamation ni Pastor Kibuloy eh. Di ba? Hindi kami ako naniniwala ako, pinangahawakan ko mananalo PDP. Uulitin ko. Alam ni PRRD yung formula kung paano niya to ipapanalo. This man is not stupid. PRRD is not stupid. Kasi kung stupido to si PRRD, hindi ito pinagtutuunan ng pansin ni Marcos, ng mga makakaliwa, ng mga NPA, ng mga komunista, ng makaakbayan black, at ng mga dilaw. Matalino to si PRRD. Alam niya kung kailan niya ipapanalo. Kalma lang kayo. Baka bago matapos ang February, may mangyari. Sabi niya yan ang pangunahan niyang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig. Narinig niyo yung crowd? Sino mas mukhang pikon? Nakikita niyo magsalita. PRRD parang nagkukwento lang sa kanto eh. Lang yan sa kwarto niya. May patutsyada rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon. Hindi tinapos kasi dito no. Ang sinasabi niya kasi, kung mas mababa ngayon, iboto niyo yung partido ni Marcos. Itong alyansa na duwag sa drug test. Alyansang duwag sa drug test. Diba? Yun ang iboto niyo. Kung tingin ninyo mababa ang presyo ng bilihin, sila ang iboto niyo. Yun yung in-explain, hindi lang pinatapos kanina eh. Diba? Kung sa tingin ninyo, kasi ganito yan. Bakit mo ibubuto yung mga datihan na hindi ka kontento sa nangyari? Diba? Alam mo yung sinabi ni Marcos na kaistupiduhan? Itong parang lang daw nagtitinda ng suka. Alam mo, tao sa tao, kung kukumpara natin bibigyan ko kayo ng analogy na parang NBA. Kung titingnan mo tao sa tao,
mas malakas at mas magaling mag-basketball tong PDP kesa doon sa alyansang takot sa drug test ni Marcos. Yun lang may pangalan. Ibig sabihin, kung bagat sa basketball, veterano na, pero mahina na. Ito yung mga bagong pasok, pero malalakas pa. Kasi pag tiningnan mo, ano ba si Tito Soto? Really? Ano ba si Pacquiao? Hello? Ano ba si Aimee? Ano ba si Lito Lapid? Si Abalos, abogado, pero tingnan mo ang reasoning. Dito, puro abogado. Even Pastor Kibuloy na hindi abogado, graduate po at patalino si Pastor Kibuloy ha. Kung makakausap nyo si Pastor Kibuloy, totoo yung sinabi ni PRRD that Pastor Kibuloy is bright. Hindi lang alam ng taong bayan, ang alam nila si Pastor Kibuloy matalino lang sa Bible. Hindi, matalino si Pastor Kibuloy. Matalino tong linya nila. Marcos, anong natapos mo para tawagin mo pagtitinda? So, ibig sabihin, this is not about credentials. Marcos is talking about big names. Hindi yung kakayanan, hindi yung talino,